Kabanata 3321. Mayroong daan-daang milyong mga nilalang mula sa fallen immortal cosmos na natipon sa mga kontinente ng inabando ng cosmos. Lahat sila ay nakatingin sa mga banal na Diyos na naglalabas ng nakasisilaw na gintong liwanag sa kalangitan. Kasabay nito, ang mga banal na Diyos ay tumitig sa mga mahihinang nilalang habang nagbibigay sila ng isang nakakatakot na malakas na vibe. Kaya ito ang mga banal na Diyos. Bakit nila tayo pinapahirapan? Karamihan sa mga nilalang na ito ay hindi pa nakakita ng isang banal na Diyos. Natakot sila nang makita ang mga makapangyarihang nilalang na ito. Pagkaraan ng humigit kumulang 100 mga Divine God ang lumitaw. Isa pang grupo ng mga master sa Divine Realm ang sunod-sunod na dumating at magalang na tumayo sa likuran nila. Isang banal na Diyos na nakasuot ng umaagos na pulang damit ang lumipad pasulong at huminto sa itaas ng isa sa mga kontinente. Dustin, hinihiling ko na lumabas ka kaagad. Kung hindi, papatayin ko ang lahat ng nilalang ng cosmos na ito. Walang kibo na sabi ng banal na Diyos habang ang dalawang sinag ng gintong liwanag ay lumabas. Mula sa kanyang mga mata, ang mabangis na tingin pa lang sa kanyang mga mata ay nakapatay na ng isang ordinaryong magsasaka. Pagkatapos, naglabas siya ng napakalaking lakas na nagpaulan sa kontinente sa ibaba niya. Ang bawat nilalang sa kontinenteng iyon ay humanga sa banal na Diyos. Nakaramdam sila ng matinding panginginig sa kanilang mga kaibuturan at nahirapan silang huminga. Karamihan sa mga ordinaryong nilalang at mahihinang magsasaka ay agad na bumagsak sa lupa. Hindi makagalaw. Normal lang iyon dahil nasa harapan sila ng mga kakilakilabot na divine gods. Sa harap ng mga makapangyarihang nilalang na ito, para silang mga insekto na anumang oras ay maaaring durugan. Mula sa isa sa mga kontinente, humakbang pasulong si Kevin at ikinulong ang kanyang mga kamay patungo sa banal na Diyos na kulay pula. Sir, ano pong gusto nyo kay Leader Dustin? Sa kasamaang palad, wala siya pansamantala. Magalang na sabi ni Kevin. Don't play dumb. You know what we're here for. I'm here to get even with Dustin. I'll be sure to eliminate every single one of you. No one would get away. Dahil wala dito si Dustin. Dalhin mo sa akin ang lahat ng mga taong may kaugnayan sa kanya. Kabilang ang mga miyembro ng pamilya, kapwa-disipulo, master, at kaibigan. Pumila at lumuhad sa harapan ko. Pagbabayaran nila ang lahat ng ginawa ni Dustin. At mas mabuting huwag kayong maglaro sa harap ko. Kayong mga mababang loob. Ang banal na Diyos na nakapula ay ipinahayag ng mapagpakumbaba. Ang kanyang dalawang mapupusok na mga mata ay lumusot sa bawat kontinente ng cosmos. Kaagad pagkatapos, isang matinding kapaligiran ang bumalat sa buong universo. Si Dustin ay isang mahina lamang. Ngunit mayroon siyang lakas ng loob na labanan tayong mga supremo. Ipaalam na nakagawa siya ng isang karumal-dumal na krimen. Ngayon, babayaran niya ang kanyang mga kasalanan sa paraang labis na dudurog sa kanyang kaluluwa. Dapat niyang sisihin ang kanyang sarili kung bakit ang mga nilalang ng cosmos na ito ay nahuli sa kaguluhan na kanyang ginawa. Sisiguraduhin namin na siya ay lubos na magsisisi. Ang isang hanggal na binata ay naglakas loob na huwag igalang tayo. Siya ay karapat-dapat sa isang malagim na kamatayan. Ang mga banal na Diyos ay nakipag-usap sa isa't isa. Ang espasyo ay napuno ng walang malasakit. Mayabang na mga boses. Siya nga pala. Dapat ba nating itago ang ilang mga hostage? Maaari nating ipagpalit ang mga ito para sa mga banal na core at iba pang mga kayamanan ni Dustin. Kung tutuusin, siya ay isang tusong tao. Kung hindi siya sumipot dito, mahihirapan tayong matunten siya. Isang banal na Diyos ang nagmungkahi na may masamang ngiti. Ito ay hindi isang lihim na ang isa sa mga pangunahing layunin ng mga banal na Diyos na ito ay upang makuha ang mga kayamanan ni Dustin. Iyan ay isang magandang punto. Kunin natin ang ilan sa mga taong ito. Kunin mong mga hostage ang mga may pinakamalapit na relasyon sa kanya. Ang iba pang mga banal na Diyos ay sumang-ayon sa ideya. Mga Panginoon, alam ko kung sino ang mga taong dapat ninyong hanapin. Mabilis na sinabi ng isang master sa Divine Realm sa mga banal na Diyos habang siya ay humakbang pasulong.
Ang taong iyon ay tila ang pinuno ng Muklan mula sa Haunting Cosmos. Naisip ni Kevin sa sarili habang pinaikit ang kanyang mga mata. Nakatingin sa Master na nakikipag-usap sa mga banal na Diyos. Nabatid na ang Muklan mula sa Haunting Cosmos at Dustin ay matagal nang magkaaway. Bukod sa pinuno ng Muklan, nakita rin ni Kevin ang iba pang mga Master sa Divine Realm na nagkaroon din ng mga hindi pagkakaunawaan kay Dustin noon. Tulad ng pinuno ng Divine Sect at pinuno ng Space Sect. Ang mga master na ito ay hindi na mga pinuno ng 3,000 malaki at maliit na universo. At walang duda na sila ay pumanig sa mga banal na Diyos upang makabalik din sa Dustin. Kumapit sila sa mga may higit na kapangyarihan para sa sarili nilang makasariling dahilan. Bueno, sabihin mo sa akin ang mga taong ito na iyong pinag-uusapan. Utos ng banal na Diyos na nakapula sa pinuno ng Muklan. Yes, sir. Agad-agad. Ang pinuno ng Muklan ay yumukod sa banal na Diyos, na nakangiti sa loob niya. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang kamay. Nagpapalabas ng mga sinag ng liwanag. Ang bawat daloy ng liwanag ay naging isang tiyak na figure na madaling makilala ng mga tao sa ibaba. Ang mga figure na ito ay ang mga taong talagang nagkaroon ng malapit na relasyon kay Dustin. Kabilang sa mga taong ito ay sina Caroline, Ivy, at Sue, ilang kapwa-disipulo, master, at malalapit na kaibigan. Isa-isang tinitigan ng mga Diyos na Diyos ang mga imahe na may masamang tingin sa kanilang mga mukha. Ang pinuno ng Muklan ay gumawa ng magandang trabaho sa pagkolekta ng naturang impormasyon mula sa mga tao ni Dustin. Sa kabuuan, halos 10,000 tao ang nasa kanyang talaan. Itong tatlong ito ay mga babae ni Dustin. I believe these three would be the people that he cares the most. Itinuro ng pinuno ng Muklan ang mga imahe ni Caroline, Ivy, at Sue habang ipinakilala niya ang mga ito sa mga banal na Diyos. Oh, really? I didn't expect na magkakaroon siya ng ganoon kagandang asawa. Napakaswerteng lalaki. Ha! Huwag mo kaming sayangin ang aming oras. Lahat ng may koneksyon kay Dustin. Lumabas ka na. Ang Divine God in Red sumigaw. Naiinip na, sa paglabas ng mga salita sa kanyang mga labi. Napakalaking enerhiya ang pinakawala na yumanig sa buong cosmos. Ang mga lugar ay nagsimulang manginig ng marahas. Lumitaw pa nga ang mga bitek sa mga hadlang sa espasyo. Na bumubuo ng mga itim na channel sa espasyo. Napakababa ng universe grade ng inabando ng cosmos na ito. Mas malala pa ito kumpara sa fallen immortal cosmos. Sa pagtanggap ng mapaminsalang enerhiya mula sa isang galit na banal na Diyos. May mga pahiwatig ng pagbagsak na nagsimulang lumitaw. Karamihan sa mga nilalang ay natakot sa kamatayan dahil ang kanilang tahanan ay maaaring madurage kung ang banal na Diyos ay patuloy na magpapakawala ng gayong mapangwasak na puwersa. Nang mapansin ang pinsalang dulot ng banal na Diyos na nakapula, hindi na napigilan ni Reese ang kanyang galit. Screw you, you old bastard. Look at you. You are threatening a group of innocent creatures that much weaker than you. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sigaw ni Reese habang itinutok ang kanyang sibat sa Divine God na kulay pula. Sabi ko bravo. Ginawa mo talaga. Matandang bastard. Matagal na naming kinukonsinti ang malabo mong ugali. Pero sa pagkakataong ito, nalampasan mo na kami. Divine God. Masarap bang mangbuli ng mga mortal? Hindi ka man lang ba nakaramdam ng kaunting kahihiyan sa sarili mo? Mas gugustuhin pa naming mamatay kaysa insultuhan ng mga katulad mo. Itong anak ng isang asong ito ay nag-iisip na siya ay mas mahusay kaysa sa amin dahil lamang sa kanyang cultivation base ay mas mataas kaysa sa amin. Kung ikaw ay nasa parehong antas sa akin, papaluhan ko ang iyong kahabag-habag na puwet ng 1,000 beses. Ang natitira sa mga banal na bato ay hindi nagpigil sa paghahagis ng mga nakakainsultong pananalita sa banal na Diyos. Oo, malinaw na alam nila na hindi nila kayang talunin ang kahit isang banal na Diyos. Sa kabila nito, walang paraan na uupo lang sila at insultuhan. Tama, nakakahiya sa inyo mga banal na Diyos. Aalis ka ba sa pang-aapi sa mahihina? Sa tingin mo ba pwede mo na lang kaming utusan kung ano ang gusto mo? Sa oras na ito, maging ang ilan sa mga pinuno ng fallen immortal cosmos,
Nakilalang mainitin ang ulo at walang takot, ay sumunod at sumumpa sa mga mukha ng mga banal na Diyos. Napuno ng kanilang mga boses ang espasyo habang ang mga banal na Diyos ay nakatayo doon sa kalangitan. Bahagyang natulala sa kapangahasan ng mga mahihinang nilalang na ito. These guys, hindi makapagbitaw ng salita si Kevin matapos masaksihan ang eksena. Ang mga taong ito ay naglalakas loob na insultuhan ang mga banal na Diyos. Sa isip niya, nagpakawala ng mapait na ngiti. You stupid bunch of weaklings. Umuungal ang banal na Diyos na nakapula. Nagngangalit sa matinding galit. Pumunta ka sa impyerno, mga imbeciles. Umuungal sa galit ang banal na Diyos na nakapula. Whoosh! Biglang, isang walang katapusang kapangyarihang namumuno ang bumangon mula sa kalangitan at agad na napalitan ng isang napakalaking palad na tumulak patungo sa kontinente sa ibaba. Ang bawat buhay na nilalang sa kontinente ay nakadama ng isang nakakatakot na presyon na bumababa mula sa langit. Nanlamig sila sa takot at hindi na makahinga. Ang napakalaking palad na gawa sa enerhiya ay papalapit sa napakabilis na bilis, na nagbabantang durugin ang buong kontinente sa ibaba. Bumagsak. Sa tamang panahon, na-activate ang lahat ng array sa kontinente. Ilang malalaking hanay sa isang hilera ang bumuo ng mga magaan na kurtina na sumasakop sa buong kontinente. Boom! Bumangga ang malaking palad sa pinakalabas na layer ng light curtain. Ang epekto ng banggaan ay lumikha ng isang malaking dagandong na yumanig sa paligid. Ang enerhiyang bumawi mula sa malaking palad ay naging isang napakalaking bagyo. Umaatungal at nagngangalit sa kalangitan. Ares, how? Sa tingin mo ba ang mga ito ay makakapagligtas sa iyong mga mahihinang buhay? Masyado kang walang nguwang. Malamig na sabi ng banal na Diyos na nakapula habang matatag siyang nakatayo sa hangin. Talagang alam niya na may mga arrays na nakaset up sa mga kontinente. Gayunpaman, hindi niya talaga binigyang pansin ang mga ito. Bilang isang banal na Diyos, kahit na ang pinakamalakas na hanay ay maaaring hindi makahadlang sa kanya. Sirain ang mga nakakainis na array. Mabilis niyang utos sa iba niyang kasama. Sa pagitan ng langit at lupa, ang umiikot na namumunong kapangyarihan ay naging isang agos, na dumadaloy mula sa bawat direksyon. Nagtipon ito sa itaas ng kontinente at nakondensed sa hindi mabilang na dambuhalang kamay. Sabay-sabay silang nagdiin at sinampal ang mga arrays. 10,000 malalaking palad ang patuloy na tumatama sa kontinente sa ibaba. Boom! Boom! Ang mga arrays ay kumuha ng mabibigat na suntok na yumanig sa langit at lupa. Ilang patong ng magagaan na kurtina ang kumikinang ng maliwanag habang pinuprotektahan nila ang kontinente sa ibaba. Nagpapanik ang mga nilalang sa loob dahil hindi nila alam kung gaano katagal makakalaban ang mga array sa mga pag-atake ng mga Divine God. Karamihan sa kanila ay nakahandusay lamang sa lupa, hindi makahinga, at nanginginig sa takot. Caroline, Ivy, Sue. Ito ay isang flying magic treasure na iniwan ni Dustin. This one is at the divine level. Ngunit sa iyong pinagsamang lakas, dapat mong ma-activate ito. Kung masira ang mga arrays, gamitin itong magic treasure para makaalis ka agad dito. Kinawayan ni Kevin ang kamay at mabilis na lumipad ang isang kayamanan sa 3 babae. Pero bakit? Hindi natin pwedeng iwanan na lang lahat. Kailangan nating manatili at lumaban ng magkatabi. Sincerity na sagot ng mga babae. Hindi tayo makakalaban sa kanila. Nagbigay ako ng mahigpit na utos na kapag nasira ang mga array, lahat ay tatakbo kaagad. Kung makakatakas ba sila ng ligtas o hindi, depende ito sa kanilang swerte. Dapat makatakas ang lahat ng tao. Walang magiging exception. Paliwanag ni Kevin. Natahimik ang mga babae. Alam nila deep inside their hearts na tama si Kevin. Walang paraan na makalaban nila ang mga banal na Diyos kahit na sa lahat ng kanilang pinagsamang kapangyarihan. Nagkaroon lamang ng isang hindi maisip na puwang sa lakas sa pagitan ng dalawang panig. Madudurog na lang sila sa isang kisap mata kung susubukan nilang lumaban. Boom! Boom! Ang malalaking kamay ay patuloy na binomba ang mga arrays na parang mga patak ng ulan sa pagtatangkang basagin ang mga ito.
Ang banal na Diyos na nakapula ay nasa likod ng kanyang mga kamay at nanunood na may ngiti sa kanyang mukha. Naisip niya na ang mga ito ay mga simpleng hanay lamang na maaaring buwagin kaagad ng kanilang mga banal na kapangyarihan. Gayunpaman, ilang sandali pa, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mukha niya. Maingat niyang pinagmamasdan ang mga magagaan na kurtina na nasa dulo ng tuloy-tuloy na pag-atake saglit. Nakita niya na ang mga arrays ay patuloy na dumadagandong at nanginginig. Gayunpaman, ang mga magagaan na kurtina ay hindi nagdulot ng anumang pinsala. Matagumpay lang nilang nahaharangan ang lahat ng mga pag-atakeng ibinubuhos sa kanila. Imposible yan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata at agad na nagalit dahil sa kahihiyan. Pagkatapos, mabilis niyang ibinuka ang kanyang bibig. Isang maliit na pulang palayok ang lumabas at lumaki kasabay ng hangin. Naging malaking palayok na may 3 paa at 2 tainga. Ito ay nasa isang sinaunang estilo at naglalabas ng sumisikat na pulang ilaw. Bumagsak. Boom! Tinarget ng malaking palayok ang mga array sa kontinente. Patuloy na sinisira ang mga ito ng malalakas na strike. Ngunit sa pagkadismaya ng banal na Diyos sa pula, hindi pa rin ito gumana. Paano ito posible? Saan sila nakakita ng napakalakas na hanay? Bakit hindi sila nag-break? Ang mukha ng banal na Diyos ay namumula. Inis na inis siya na ang mga array na ito ay talagang makatiis sa kanyang mga pag-atake. Kailangan nating gumawa ng ibang diskarte. Kung hindi, ito ay walang silbi. Malamang, ang mga array na ito ay na-set up ng 4 na matandang iyon. Hindi sila masisira sa pamamagitan lamang ng pag-atake sa kanila kung ano ang gusto mo. Kailangan nating bombahin sila kasama ng ating pinakamalakas na pag-atake. Dinidikta ng isang matandang banal na Diyos na may puting balbas at mahabang puting damit. Yung 4 na matandang tanga. Dati ay sobrang dominanti lamang nila sa tulong ng sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Ngunit ngayong nawala na ang epekto nito. Nawalan na rin sila ng kalamangan. Walang paraan na magpapakita pa sila sa harapan namin. Siguradong nagtago sila sa isang lugar para makalayo sa atin. Ang Divine God in Red said in a mocking tone. Sa tingin ko ay umalis na sila sa 3,000 malaki at maliliit na universo at pumasok sa dagat ng chaos. Pagkatapos ng lahat, kung wala ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan, hindi sila makakapagsalita sa anumang bagay tungkol sa pamamahala ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Idinagdag ng matandang banal na Diyos. Bueno, lahat, itigil na natin ang panggugulo at isa-isang sirain ang mga arrays na ito. Ang target talaga namin ay si Dustin. Hindi natin kailangang mag-aksaya ng oras sa mga kaawa-awang nilalang na ito. Kapag nakuha na natin ang mga tamang tao, tiyak na lalapit siya sa atin sa sarili niyang inisyatiba. Hinimok ng matandang Diyos na Diyos ang iba pang mga Diyos. Oo, tapusin na natin ta. Lahat ng iba pang mga banal na Diyos ay tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, ang lahat ng mga banal na Diyos ay nagsimulang umatake ng buong lakas. Ang buong mabituing kalangitan sa universo ay napuno ng walang hanggan na lakas mula sa mga banal na Diyos. Ang sansinukob ay sumuko sa kaguluhan. Ang kalangitan ay gumuho. Ang mga batas ng kaayusan ay nawasak. At ang espasyo at oras ay naging baluktot. Parang magwawakas na ang universe. Basag. Basag. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa mga magagaan na kurtina dahil sa sunod-sunod na pag-atake mula sa mga banal na Diyos. Ang mga array ay unti-unting bumagsak. Ito ay masama. Ang mga array ay malapit ng masira. Kailangan na nating makaalis dito. Huwag subukang labanan sila sa anumang paraan. Maaari nila tayong patayin sa isang suntok lamang. Ang tanging magagawa natin ngayon ay ang pag-asa na makatakas tayo ng ligtas sa lugar na ito. Nagpadala ng mensahe si Kevin sa lahat ng nilalang sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Partikular niyang inutusan ang mga tao na iwasang lumaban sa mga banal na Diyos. Lalo na ang mga mandirigma tulad ng 8 Stone Saints na alam niyang walang takot at walang ingat. Kung sila ay sumugod at humarap sa mga banal na Diyos, sila ay mamamatay sa isang iglap. Bumagsak. Boom! Sa wakas,
Ang mga array sa buong kontinente ay sumabog at gumuho sa parehong oras. Ang kanilang mga fragment ay nakakalat sa buong kalangitan. Ha! Tangkilikin ang lasa ng kawalan ng pag-asa. Mga hamak na nilalang. Hindi napigilan ng banal na Diyos na nakapula ang tumawa. Pagkatapos, gumawa siya ng isang malaking kamay at hinawakan ang isang kontinente sa ibaba. Ang kanyang nakakatakot na aura bilang isang banal na Diyos ay kumalat at bumalot sa buong kontinente. Sa isang iglap, ang lahat ng mga tao sa kontinente ay ikinulong ng kapangyarihan ng kaayusan ng banal na Diyos, na huminto sa kanilang bawat paggalaw. Gustuhin man nilang tumakas ay hindi nila maigalaw ang isang kalamnan. Damn it, I was too naive. We are this weak in front of the terrifying divine gods. We don't even have a short chance to escape. Sa mismong sandali, puno ng desperasyon si Kevin. Ang higanteng kamay ng banal na Diyos ay humampas mula sa langit. Pinupuno ang buong malawak na espasyo sa pagitan ng langit at lupa. Pinipigilan nito ang anumang liwanag na nagmumula sa araw, na naging dahilan upang mahulog ang buong lugar sa matinding kadiliman. Walang makita, lahat ng nilalang sa buong kontinente ay hindi makagalaw at hindi makapunta kahit saan. Habang ang kanilang mga mata ay nag-adjust sa kadiliman. Ang lahat ng mga nilalang sa lupain ay nakamasid sa nangyaring ito sa desperasyon. Ang mga banal na Diyos ay mga nilalang na may pambihirang makapangyarihang lakas. Ang lahat ng mga nilalang ay naghihintay para sa kanilang mga huling sandali na dumating. Whoosh! Sa kritikal na sandali na ito, ang hangin ay gumalaw na may kakaibang ingay. Isang figure ang sumugod sa kawalan at lumitaw sa lupa. Ito ay isang binata na nakasuot ng mapusyaw na dilaw na damit. Siya ay kumilos ng napakabilis, na may mga ron ng spatial law na nakapalibot sa kanya saan man siya pumunta. Nakabalot ng makapal na ron. Ang kanyang paggalaw sa hangin ay mahirap malaman. Ito ang Gnome. Lahat ng mga senior cultivator mula sa Fallen Immortal Cosmos ay natigilan matapos makita ng malinaw ang binatang ito. Baka sa kanilang mga mukha ang mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Ang binata na nakasuot ng mapusyaw na dilaw na damit ay talagang ang Gnome. Ang Gnome. Si Violet at ang iba pa ay nawala sa Abyss of Darkness pagkatapos nilang pumasok sa Divine Being's World. Walang nakakaalam ng kanilang kinaroroonan at kung kailan sila lalabas sa nasabing bangin. Gayunpaman, sa kritikal na sandali na ito, ang Gnome ay lumitaw ng wala saan. Matapos masuspend ang sarili sa himpapawid, iwinagayway ng Gnome ang kanyang kamay upang maglabas ng isang mahiwagang kayamanan. Nagpasikat ito ng banal na liwanag na sumilaw sa mga mata ng lahat. Sa sandaling iyon, ang mahiwagang kayamanan sa kamay ng Gnome, na ikinagulat ng lahat, ay naging hugis ng isang pinto. Nakasuot ito ng matingkad na dilaw na kulay, na ang dalawang maliliit na pinto nito ay mahigpit na nakasara. Gayunpaman, sa kabila nito, tumagas ang malakas na spatial power mula sa siwang sa pagitan ng mga pinto. Maraming ron ng spatial law ang umiikot sa paligid nito. Lumilitaw at naglalaho sa isang pare-parehong ikot. Guys, pasok na kayo sa gate. Bilisan nyo. Malakas na tawag ng Gnome habang ina-activate ang magic treasure sa kamay niya. Walang makakita kung sino ang kausap niya. Biglang bumukas ang dalawang maliliit na pinto sa pamamagitan ng isang marahas na puwersa at gumawa ng hindi masabi na ingay. Isang malaking suction force ang pinakawalan mula sa likod ng pinto. Ang lahat ng mga nilalang ng lupa ay sinipsip sa tarangkahan ng kakila-kilabot na puwersa ng pagsipsip na magkakasunod. Tumigil ka! How dare you! Ang banal na Diyos sa pula sa hangin ay hindi napigil ang umungol sa galit. Ang mga nilalang ng Fallen Immortal Cosmos ay kanilang mga hostage. Maaari nilang gamitin ang mga ito para takutin si Dustin at makipag-deal sa kanya. Walang pinayagang kunin sila. Pumunta ka sa impyerno. Sa matinding puot, itinuro ng banal na Diyos ang kanyang higanteng kamay upang sumugod patungo sa Gnome. Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga magic rune ay bumuo ng isang rumaragasang dagat na sumugod patungo sa Gnome na parang tsunami. Gnome, iniligtas mo ang lahat ng nilalang ng Fallen Immortal Cosmos. Haharapin ko ang banal na Diyos. Isang matamis na boses ang tumunog habang ang isang nakasisilaw at magandang babae ay lumitaw sa gilid ng Gnome.
Violet. Si Kevin at lahat ng iba pang senior cultivator ng Fallen Immortal Cosmos ay nagulat at natuwa nang makita si Violet na nakilala nila sa sandaling ito ay lumitaw. Matagal na iyon na hindi nila akalain na makikita pa. Nila siya, matanda. Huwag kang masyadong mayabang. I'm coming for you. Ang isa pang binata na nakasuot ng kulay lila ay lumitaw nang wala saan. Siya ay may matambok na mapupulang labi na nakabaluktot sa isang makisig na mukha. Sa kabila ng kanyang magandang mukha at magiliw na pagkakagawa, ang kanyang pag-uugali at kilos ay walang gusto. Siya itinuro sa banal na Diyos, na may layunin na hamanin siya. May aura ang binata na pamilyar kay Kevin at ng iba pa. Ngunit hindi nila matandaan kung sino siya. Kahit pansamantala, wala sa inyo ang mas mahusay kaysa sa isang pares ng mga bug sa aking mga mata. Sino ang hanggal na maglakas loob at hamanin ako? Huwag mo itong pangarapin. Galit na galit ang banal na Diyos na nakapula nang makita ang paglaban ng tatlong kabataang lumabas nang wala sa oras. Kinaweyan ni Violet ang kanyang kamay para ilabas ang isang pink na panyo. Lumipad ito sa ere at agad na lumaki. Tulad ng isang napakalaking pulang ulap. Ang panyo ay kumari pa patungo sa banal na Diyos na. May kakilakilabot na bilis na nakakuha ng momentum sa sandaling ito ay inilunsad. Samantala, isang malaking mace ang lumitaw sa kamay ng binata na naka-purple. Sa isang ningning ng malamig na liwanag. Ito ay pumailang lang sa kalangitan na may marahas na puwersa. Na pinalilibot ang hangin sa paligid nito. Isang matinding labanan ang namumuo at malapit ng sumabog. Boom! Isang malaking ingay ang umalangaw-ngaw mula sa langit sa itaas. Sa nakakabinging tunog na iyon. Isang malaking pod ang biglang lumabas sa kawalan. Ang palayok ay kulay abo mula sa itaas hanggang sa ibaba at mukhang napakaluma sa hitsura. Gnome! Bilasan mo! Lumitaw ang mukha ng isang matandang lalaki sa malaking palayok. Ang palayok ay sumigaw sa gnome sa isang matunog na boses. Ito ang Heavenly Majestic Pot. Si Kevin at lahat ng iba pang senior cultivator ng Fallen Immortal Cosmos ay sumigaw sa gulat. Halos magkasabay. Katulad ni Violet, hindi nila akalain na makikita nila muli ang Heavenly Majestic Pot. Sa susunod na split second, isa pang dalawang figure ang lumitaw sa tabi ng Heavenly Majestic Pot. Sa pagkakataong ito, binata at dalaga na, pareho silang malinis at matikas. Hindi pa nakita ni Kevin ang dalawang ito noon, ni hindi niya alam kung bakit makakasama nila ang gnome. Si Violet at ang Heavenly Majestic Pot. Kung nandito si Dustin, makikilala niya kaagad na si Suzy iyon at ang kanyang kapatid. Mas maganda kung magsanib puwersa tayo. Sabay-sabay tayong lumaban. Ang Heavenly Majestic Pot ay umungal ng may kumpiyansa. Sa sandaling matapos itong magsalita, ang Heavenly Majestic Pot, Violet, ang binata na naka-purple, si Suzy, at ang kanyang kapatid na lalaki ay nagtipon upang sumalakay ng magkasama. Ang ilan sa kanila ay gumamit ng mga lihim na kasanayan upang mapunta ang isang suntok sa banal na Diyos. At ang ilan ay nag-activate ng kanilang mga magic treasures upang harangan ang higanteng kamay na dumidiin sa kanila mula sa langit. Boom! 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 Ang umaataking puwersa mula sa magkabilang panig ay nagbanggaan at marahas na nagsagupaan. Noong panahong iyon, ang walang katapusang mga alon ng enerhiya ay sumabog sa pagitan ng langit at lupa. Ang galing! Ang Heavenly Majestic Pot, Violet, at lahat ng nasa kanilang panig ay napilitang umatras mula sa umaataking enerhiya ng banal na Diyos na iyon. Obviously, dahado sila, hindi. Bakit hindi ko sila mapatay? Ang banal na Diyos na nakapula ay umungal sa hangin. Ang katotohanan na hindi niya kayang patayin ang kanyang mga kaaway sa isang hampas lamang ay nakadismaya sa kanya. Mahina ang mga nilalang na iyon. Ngunit hindi niya kayang patayin kahit ang mahihinang langgam. Ito ay nakakagulat na nakakahiya. Sige, tingnan ko kung hanggang kailan mo kayang labanan ang atake ko. Ang banal na Diyos na pula ay galit na galit sa kanyang kaibuturan. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig upang iluwa ang isang pulang tripod na may dalawang tainga. Ito ay bumagsak ng may karahasan at lumawak sa sandaling ito ay nasa eroplano. Pagkatapos ay,
Bumagsak ito patungo sa lupa ng may matinding puwersa. Ito ang kanyang pinakamakapangyarihang magic treasure. Ngayong nasa paanan na niya ang pagkakataon. Buong lakas niya itong tinawag. Ang lakas na lumabas mula sa palayok ay lubhang nakakatakot. Tulad ng isang bagyo mula sa kailaliman ng impyerno. Isang napakalakas na alon ng enerhiya ang dumaan sa bawat sulok sa pagitan ng langit at lupa. Ibigay natin ang lahat ng mayroon tayo at ipaglaban natin ng buong lakas. Ang Heavenly Majestic Pot, Violet at lahat ng iba pa ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at inilabas ang kanilang pinakamahusay na mga kasanayan upang labanan ang pag-atake mula sa palayok. Bam! 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 Sabay-sabay silang itinapon palabas. Sa ere, dahil hindi nila mapanatili ang balanse. Awkward silang lumapag. Natatakpan ng alikabok at may dugong umaagos mula sa kanilang mga bibig. Hindi nila inaasahan na, ganoon kalakas ang puwersang ginawa sa kanila. Sa kabutihang palad, ang Heavenly Majestic Pot, Violet at ang iba pang grupo ay nakaranas ng maraming panganib at hindi inaasahang mga bagay sa Boss of Darkness. Pinalakas nito ang kanilang lakas at pagtitiis, sa laban sa gayong mga pag-atake. Kung hindi, sila ay nabawasan na sa isang tumpok ng mga bangkay sa lugar. Sa oras na ito, sinamantala ng gnome ang pagkakataon na sipsipin ang lahat ng nilalang sa lupain sa tarangkahan na nasa kanyang kamay. Sige, makakaalis na tayong lahat, sigaw ng gnome sa kanyang mga kasama. Walang pagkaantala, lahat sila ay sumugod sa gate at nawala ng walang bakas. Ha! Akala mo ligtas ka, saan ka makakatakbo? Umuungal sa galit ang banal na Diyos na nakapula. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng batas at kaayusan upang bumalot sa buong kontinente. Nang walang putol at kaagad. Sa loob ng ilang segundo, ang buong kontinente ay nasuspine sa isang frozen na estado. Ano man ang natitira sa kontinente ay nakulong sa ilalim ng kumot ng hindi nakikitang puwersa. Hindi makagalaw o makapunta kahit saan. Tumigil ang oras at espasyo sa kontinenteng ito. You pathetic brat, wala nang ibang mapupuntahan. Isuko mo ang sarili mo. Inabot ng banal na Diyos na nakapula ang kanyang malaking kamay. Sinusubukang hawakan ang gnome. Ang umiikot na kapangyarihan ng banal na batas na nagmumula sa banal na Diyos ay agad na nilamon ang gnome. Gayunpaman, ang tarangkahan sa palad ng gnome ay agad na sumabog na may isang malakas na puwersa sa espasyo. Na bumubuo ng isang kalasag na nagpoprotekta sa gnome mula sa anumang pag-atake mula sa kapangyarihan ng banal na batas. Ang sobrang lakas nito ay tumalbog lamang at na-redirect sa ibang lugar. Ang gnome ay mukhang medyo kalmado kahit na sa mapanganib na sandaling ito. Hawak ang isa niyang kamay. Inilipat din niya ang sarili sa gate. Pagkapasok niya, nawala sa hangin ang maliit na gate. Ang lahat ng mga kontinente sa ibaba ay wala ng laman. Wala ni isang kaluluwa ang natira maliban sa mga banal na Diyos. Mahigit sa 100 ng mga banal na Diyos ang naglabas ng kanilang espiritual na kahulugan upang suriin ang lugar at makita ang mga bakas ng anumang natitirang buhay na nilalang. Ngunit wala silang nakita. Hindi. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Paano magkakaroon ng kahanga-hangang spatial power ang brat na iyon? Ang banal na Diyos na nakapula ay bumulong sa galit. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Ayaw tanggapin ang nangyari. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan ng banal na batas para ay pakulong ang buong lugar at bumuo ng larangan ng batas. Sa loob ng larangang ito ng batas, ang lahat ay dapat na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Walang sino man ang madaling masira ang larangang ito ng batas at makatakas maliban kung mayroon siyang higit na makapangyarihang banal na kapangyarihan kaysa sa tagapamahala ng larangan ng batas. Ito ay masyadong hindi kapani-paniwala at nakakagulat. Ang iba pang mga banal na Diyos ay parehong nabigla. Hindi maproseso at tanggapin ang nangyari. Masyado silang naging mapagmataas at ngayon. Wala silang ideya kung saan magsisimulang maghanap sa mga nakatakas. Masyadong masakit ang kabiguan na sumabog sa kanilang mga mukha. Posible kayang ang gate na nasa kamay ng binata ay isang magulong magic treasure. Iyon lang ang makatwirang paliwanag. Biglang, higit sa 100 banal na Diyos ang nagkaroon ng parehong ideya.
Lahat sila ay nasa sabik muli habang sila ay nagsisigawan ng matagumpay na may katakawan sa kanilang mga mata. Hindi pa tapos, nagkaroon pa sila ng pagkakataon. Sa tulong ng Magic Treasure, nailigtas din ng gnome ang hindi mabilang na mga nilalang mula sa tiyak na kamatayan. Matagumpay silang nakatakas mula sa kanilang kakilakilabot na mga kaaway at nakarating sa ibang kontinente sa malapit. Nang walang senyales, lumabas ang gnome sa kawalan sa kontinenteng iyon. Hawak-hawak pa rin niya ang dilaw na gate habang patuloy itong naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Lahat, pasok, malakas na sabi ng gnome. Biglang bumukas ang gate na hawak niya at isang malakas na puwersa ang bumungad sa kanya. Tulad ng isang napakalaking vacuum. Ang lahat ng mga nilalang sa kontinente ay sinipsip sa gate. Misteryosong binabawasan ang kanilang mga sukat upang silang lahat ay magkasya sa maliit na gate at kung saan man patungo ang gate, tigilan mo siya. Biglang-bigla, lumitaw ang mahigit 100 Divine God at sumugod para pigilan siya. Sa lahat ng mga kontinente sa abandonadong cosmos na ito, 12 sa kanila ang may mga nilalang mula sa Fallen Immortal Cosmos. Sa bawat isa sa mga kontinenteng ito na tinitirhan ng mga Fallen Immortal Cosmos na nilalang, maraming malalakas na hanay ang na-deploy. Ang mga hanay na nawasak ng mga Diyos noon ay nasa isa lamang sa mga kontinenteng iyon. Sa kabilang banda, ang mga array sa iba pang mga kontinente ay buo at gumagana pa rin. Ang mga banal na Diyos, na ngayon lang napagtanto kung ano ang nangyayari, ay sumugod at inatake ang ilang malalaking hanay sa isa pang kontinente sa galit na galit. Gnome, bilasan mo. Ang Heavenly Majestic Pot, Violet, Boltes at ang kanyang kapatid na babae. At ang binata na naka-purple ang lahat ay nagbabantay sa gnome. Anumang oras, handa silang harapin ang mga banal na Diyos na umaatake sa mga hanay sa labas. Sa labas ng kontinente, sinusubukan pa rin ng dosenang mga banal na Diyos ang kanilang makakaya upang sirain ang mga array. Ang kanilang kapangyarihan ay nagpayanig sa buong kontinente. Ang nakakatakot na presyon ng kanilang banal na kapangyarihan ay tumagos. At bawat buhay na nilalang sa kontinente ay gustong bumagsak sa lupa. Sa kabutihang palad, mayroon tayong mga hanay na ito upang harangan ang kanilang mga pag-atake. Kung hindi, tayo ay magkakaproblema kung lalaban tayo sa napakaraming mga Diyos na ito. Sabi ng Heavenly Majestic Pot, Gnome, bilasan mo, malapit nang masira ang mga arrays. Udyok ng binata na naka-purple. Tawagin mo akong tito. Ikaw na bata. Saway ni gnome na may mahabang mukha. Don't you dare call me Wimpy. Tandaan. Ikaw ay isang sinaunang hayop habang ako ay isang maalamat na hayop. Ang aking dugo ay mas marangal kaysa sa iyo. Huwag kang umarte sa harap ko. Pakli ng binata na naka-purple. Siya ang banal na uod na silkworm. Dahil ang Divine Silkworm at ang maliit na Infinity Beast ay naging dalawang maliliit na lalaki. Sinimula na silang tawagin ng gnome na mga Wimpy Boys at hiniling na tawagin siyang tiyuhin. Ipakita mo sa akin ang ilang paggalang. Wimpy Boy. Sa isang iglap, ang gnome ay nasa tabi na ng Divine Silkworm at tinapik siya sa ulo. Noon, inilagay na ng gnome ang lahat ng nilalang sa kontinente sa tarangkahan. Tapos na ako. Tara na. Sinabi niya, ang Heavenly Majestic Pot, Violet, the gnome, at ang iba pa ay agad na sumugod sa maliit na gate. Sabi ko wag mo akong tawaging Wimpy Boy. Ang dagandong ng Divine Silkworm ay umalangaw-ngaw sa paligid ng gate, habang lumilipad ito sa kawalan at naglaho. Boom! 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 Sa wakas, ilang hanay ng kontinente ang nawasak. Ang mga fragment ng enerhiya ay lumipad sa lahat ng dako sa himpapawid. Ang mga banal na Diyos ay damapo sa lupa na may malungkot na mukha. Pagkatapos ng labis na pagsisikap sa pagsira sa mga array, wala silang nakitang sino man nang makapasok sila sa loob. Pinakawalan nila ang kanilang espiritual na mga pandama upang maramdaman ang sitwasyon kahit sa malayo. Ngunit wala silang nakita. Damn it! Ang tarangkahan sa kamay ng brat na iyon ay dapat na isang magulong magic treasure. Bulalas ng isang banal na Diyos sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin. Hindi natin pwedeng hayaan na lang mangyari ito.
Kapag nailigtas niya ang mga nilalang sa lahat ng mga kontinente, lahat sila ay maaaring makalayo. Kailangan nating gumawa ng paraan para pigilan siya. Sabi ng isa pang Divine God. Ang gate na iyon ay dapat na isang spatial magic treasure na pangunahing umaasa sa spatial power at spatial law upang maglakbay sa kalawakan. Ang tanging paraan para pigilan ang brat na iyon ay i-jam ang magulong magic treasure. Para magawa iyon, kailangan nating gamitin ang ating kapangyarihan sa batas. Sabi ng isang banal na Diyos na may puting balbas at nakasuot ng puting damit. Napakahirap mag-jam ng isang magulong magic treasure. Kalaban ng isa habang umiiling. Humph! Makapangyarihan ang magulong magic treasure. Ngunit ang brat na iyon ay nasa divine realm lamang. I'm sure na hindi niya kayang gawin ang buong kapangyarihan nito. Subukan nating bumalik sa labas ng space barrier at gamitin ang sarili nating kapangyarihan sa batas para dahan-daang pinuhin at kontrolin ang mga batas ng kalikasan ng basurang universo na ito. Kung aayusin natin ang mga batas ng kalikasan nito, maaabala natin ang paghahatid ng magulong magic treasure at maarang ang brat na iyon. Iminungkahi ang banal na Diyos na puti. Iyan ay may katuturan. Gawin natin iyan. Pagkatapos ng lahat, ang inabando ng cosmos na ito ay mababa ang grado. Ang espiritual na enerhiya nito ay manipis. At ang mga batas ng kalikasan ay hindi kumpleto. Madali lang natin itong pinuhin. Ang iba sa mga banal na Diyos ay nagsaya. Ang bawat isa sa kanila ay may napakataas na cultivation base pagdating sa kapangyarihan ng batas. Hindi magiging mahirap para sa kanila na pinuhin at kontrolin ang mga batas ng kalikasan ng sansinukob na ito. Sige, lumabas na tayo, para simulan na nating pinuhin ang mga batas ng kalikasan ng sansinukob na ito. I can't wait to have the whole universe under our control and trap that brat. Hindi siya makakatakas sa atin sa pagkakataong ito. Ang iba pang mga banal na Diyos ay tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos silang lahat ay umatras mula sa inabando ng cosmos at nawala sa mabituing kalangitan. Sa susunod na sandali, nakatayo na sila sa labas ng space barrier. Bilasan natin. Kung magtutulungan tayo, mapapadalisay natin ang mga batas ng kalikasan nitong basurang universo sa pinakamabilis na bilis. Sabi ng Diyos na nakaputi. Ang lahat ng mga banal na Diyos ay agad na umupo nang nakakross ang kanilang mga paa at inilabas ang kanilang sariling kapangyarihan sa batas upang simulan ang pagpino. Ngayon na, sa loob ng inabando ng universo, lumitaw ang gnome sa ibang kontinente kasama ang Heavenly Majestic Pot, Violet at ang iba pa. How? Nasaan ang mga Divine God na iyon? Baka may mali dito. Naguguluhang sabi ni Gnome. Baka may binabalak sila. Dapat tayong magmadali at iligtas ang lahat. Tara na, sabi ng Heavenly Majestic Pot. Tama ka. Sumang-ayon ang gnome sabay tango. Gamit ang gate sa kanyang kamay. Kinuha niya ang lahat ng mga nilalang sa fallen immortal cosmos ng sunod-sunod na kontinente. Ilang sandali pa, kinuha na niya ang mga nilalang mula sa lahat ng kontinente. Naayos na ang lahat, pwede na tayong mag-withdraw. Hindi napigilan ng gnome ang buntong hininga. Ang space gate ay talagang kapaki-pakinabang. Paano kung ipahiram ito sa akin ng ilang oras upang mapag-aralan ko ito? Alok ng Heavenly Majestic Pot habang nananabik na nakatingin sa tarangkahan na nasa kamay ng gnome. Huwag mo nang isipin yun. Ang gnome ay agad na nasa mataas na alerto. Mula nang makuha niya ang magic treasure na ito. Alam niya na ang Heavenly Majestic Pot ay napuno ng inggit at gustong kunin ito sa kanya. Tara na, pakiramdam ko ay may mali. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang space gate. Sabay-sabay na pumasok sa gate ang Heavenly Majestic Pot at ang iba pa. Ang gnome ay naging isang sinag ng liwanag at nagmamadaling pumasok sa gate. Handa nang umalis, sa labas ng space barrier ng inabando ng cosmos. Ang mga banal na Diyos ay nakaupo pa rin ng naka-cross-legged. Gusto nilang tumakas. Pigilan natin sila sa pag-alis. Sigaw ng banal na Diyos na nakaputi. Malungkot ang mukha. Pagkatapos ay ganap nilang inilabas ang kanilang kapangyarihan sa batas at pumasok sa inabando ng cosmos. Ang hindi kumpletong mga batas ng kalikasan ng inabando ng cosmos ay naging magulo sa isang iglap. Ang walang katapusang enerhiya ng batas ay patuloy na sumabog.
Ang mga tanikala ng kapangyarihan ng batas ay lumitaw at sumabog ng sunod-sunod. Ang mga pira-piraso ng mga batas ng kalikasan ay umungal at sumayaw kung saan-saan. Ang espasyo at oras ay naging baluktot. At ang lahat ay naging kakaiba. Ang lahat ay gumuho at naghiwa-hiwalay. Ganap na nagiging pira-piraso at alikabok. Lumulubog na parang isang palayok ng kumukulong tubig. Damn it! Ang mga batas ng kalikasan ay ganap na nag-ulo. Nakakaapekto ito sa katatagan ng espasyo at oras. Ang space gate ay hindi gumagana ngayon. Namumula ang mukha ng Gnome. Sa labas ng inabando ng cosmos, ang lahat ng mga banal na Diyos ay nagdiriwang. Haha, matagumpay nating napino ang lahat ng mga batas ng kalikasan at nawasak ang lahat sa mababang cosmos na ito. Dahil nabalisa ang oras at espasyo, mahihirapan na itong mag-teleport ngayon. Hindi na makakatakas sa atin ang batang iyon. Sabi ng isang banal na Diyos na pula sa pagitan ng pagtawa. Tama. Pagkatapos pinuhin ang lahat ng mga batas ng kalikasan ng basurang cosmos na ito, maaari nating ganap na kontrolin ang lahat ng nasa loob nito. Ang cosmos na ito ay isang piraso lamang ng cake upang sirain. Maswerte ang mga kaawa-awang nilalang na iyon dahil kapaki-pakinabang sila sa atin. At gusto natin silang buhayin. Kung hindi, maaari nating ganap na alisin ang pag-iral ng cosmos na ito. For sure. Walang makakatakas sa kamatayan sa loob ng cosmos na ito. Nakangiting sabi ng Diyos na nakaputi. Huhulihin ko ang batang iyon ngayon. Sabi ng Diyos na may kulay pula. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay sa cosmos. Sa oras na iyon, nawala ang lahat sa abandonadong cosmos. Tanging alikabok, enerhiyang bagyo, at mga fragment ng kalawakan ang naiwan na lumilipad kung saan-saan. Ito ay isang kakilakilabot na eksena upang pagmasdan. Walang sino man ang nakakaramdam ng paglipas ng oras. At ang espasyo ay kakaibang na baluktot. May isang gate na lumulutang sa himpapawid na parang maliit na bangka na inaanod ng alon sa dagat. Sa loob ng gate ay isang malawak na espasyo, kung saan bilyon-bilyong mga nilalang ang natipon. Naroon din ang Gnome, ang Heavenly Majestic Pot, Violet, at ang iba pa, si Kevin. Kasama ang isang grupo ng mga senior member ng Fallen Immortal Cosmos, ay umakyat upang batiin ang Heavenly Majestic Pot at ang iba pa. Lumapit din sina Caroline, Ivy, at Sue at mahigpit na niyakap si Violet. Ngunit alam nilang lahat na hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ang mga lumang araw. Damn it, ang espasyo at oras ay ganap na magulong ngayon. Mahirap gamitin ang space teleportation sa ganitong uri ng kapaligiran. Hindi tayo makakatakas kahit gusto natin. Sabi ni Gnome na nakakunot ang noo. Nararamdaman niya kung gaano kakilakilabot ang espasyo at oras sa labas sa sandaling ito. Huwag kalimutan na ang space gate na ito ay isang magulong magic treasure. Kahit na magulo ang espasyo at oras, hindi ito makakaapekto sa gate na ito. Masyado kang mahina para buhayin ang tunay na kapangyarihan nito. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ipahiram mo sa akin para mapag-aralan kong mabuti. Pero lagi kang tumatanggi, sabi ng Heavenly Majestic Pot habang nakaawang ang labi. Kahit nabigyan kita ng space gate, hindi mo pa rin magagamit ang buong kapangyarihan nito. Katulad ko, nasa Divine Realm ka rin. Tsaka magaling na ako sa spatial power at space law innately. Pero hindi ko ma-activate ng buo ang space gate. Hindi ko akalain na magagawa mo iyon. Sabi ng Gnome Crossly. Imbes na makipagtalo, bakit hindi mo nalang isipin kung paano tayo makakaalis ngayon? Kapag nahulog tayo sa mga kamay ng mga banal na Diyos sa labas. Walang nakakaalam kung ano ang magiging kapalaran natin. Sinubukan silang kumbansihin ni Violet. Paumanhin. Ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin sa ngayon. Hindi ko talaga ma-activate ang space gate sa ganitong uri ng kapaligiran. Napakahirap na maglakbay sa kalawakan at umalis sa cosmos na ito. Pag-amin ng Gnome. Umiling-iling. Biglang may narinig na ingay sa labas ng gate. Boom! 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 Isang higanting kamay na may maringal na puwersa ang lumitaw sa itaas ng tarangkahan at hinawakan ito. Nandito na sila. I will try my best to activate the space gate. Para makalaban natin sila.
May hindi maipaliwanag na ekspresyon sa mukha ng gnome. Ang space gate ay nilagyan ng napakatalino na mga batas sa kalawakan. Hindi lamang ito nakakapaglakbay sa kalawakan at oras kundi naglalabas din ng malakas na kapangyarihang spatial upang labanan ang kaaway nito. Kaya, sa ilalim ng kontrol ng gnome, ang space gate ay naglabas ng isang kakilakilabot na spatial na kapangyarihan upang harangan ang higanteng kamay ng banal na Diyos sa itaas. Kasabay nito, naglabas din ito ng napakatalino na batas sa kalawakan. Sa isang iglap, nagbago ang posisyon nito nang lumipat ito sa kabilang panig ng cosmos. Dahil saglit na naharang ang higanteng kamay ng makapangyarihang spatial power, nalampasan nito ang target nang humawak ito pababa. Pinahintulutan ng napakatalino na batas sa kalawakan ang space gate na baguhin ang posisyon nito ng maraming beses upang makaiwas sa higanteng kamay. Humph! Ang banal na Diyos na pula sa labas ng abandonadong cosmos ay malamig na sumangot. Ang kanyang higanteng kamay ay sinubukang abutin muli ang space gate. Ngunit sa ilalim ng kontrol ng gnome, ang space gate ay naglabas ng isang malakas na spatial power at patuloy na binago ang posisyon nito tulad ng isang maliksi na isda. Sa kalaunan, hindi ito mahawakan ng higanteng kamay ng banal na Diyos. Masyadong tuso ang magulong magic treasure na iyon. Magtulungan tayo para mahuli ito. Walang magawa ang banal na Diyos na nakapula sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ay iniunat nilang lahat ang kanilang mga higanteng kamay sa inabando ng cosmos at pinalibutan ang space gate. Damn it, walang hiya talaga ang mga divine god na ito. Ngayon, nagtutulungan silang lahat para mahuli tayo. Ang gnome ay nagiging nagagalit. Ginawa niya ang lahat ng kanyang lakas upang kontrolin ang space gate at mabilis na naiwasan ang pag-atake ng mga higanteng kamay ng mga banal na Diyos. Boom! 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 Ang mga higanteng kamay ay nagpakawala ng napakatinding puwersa. At ang walang katapusang pressure ay nagpanginig ng marahas sa inabando ng cosmos. Hinahabol nila ang isang maliit na gate at sinubukang abutin ito. Gayunpaman, ang tarangkahan ay napakabilis, na nagpapahirap sa paghuli. Ang mga banal na Diyos sa labas ng inabando ng cosmos, ngayon ay galit na galit. Kung magpapatuloy ito, ang aking enerhiya ay malapit ng maubos. Sabi ng gnome. Namutla ang mukha niya dahil naubos na niya ang sobrang lakas. Heavenly Majestic Pot, kung hindi na ako makatagal. Dalisayan kaagad ang space gate at pumalit sa akin. Dagdag pa niya habang bumaling sa Heavenly Majestic Pot. Sa wakas handa ka nang ibigay sa akin ang space gate. Tuwang-tuwa ang Heavenly Majestic Pot. Ngunit sinabi rin nito, paano ko ito makukuha sa iyo sa ganitong uri ng sitwasyon? I'll take it just to help you but don't worry. If we can survive this time, ibabalik ko sa'yo. Oo naman. Papatayin kita kapag hindi mo ibinalik sa akin. Sa kabila ng pagkahapo na naramdaman niya, pinandilatan ng gnome ang Heavenly Majestic Pot. Mahigit 100 mga higanteng kamay ang humahabol pa rin sa maliit na tarangkahan na parang nanghuhuli ng isda. Samantala, isang airship ang lumipad pabalik sa 3,000 malalaki at maliliit na universo sa Sea of Chaos. Sa loob ng airship, ay isang sikretong silid, kung saan si Dustin ay naglilinang sa pag-iisa. Sa sandaling ito, napino na niya at naabsorb ng buo ang Sword Kingdom. Nagawa rin niyang paikliin ang enerhiya ng humigit kumulang 1.9 bilyong pag-atake ng espada sa isang galaw. Sa ganoong cultivation base ng swordsmanship, maaari na siyang magdulot ng kaunting pinsala sa preliminary grade divine gods. Bukod pa riyan, pumili rin siya ng ilang uri ng divine skills at matagumpay na nalinang ang mga ito. Nakabisado na niya ang higit sa 100 uri ng mga banal na kasanayan. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay kasing lakas na ngayon ng mga banal na Diyos ng preliminary grade. Ito ay hindi pa sapat. Kailangan kong subukan ang aking makakaya upang sindihan ang sagradong apoy at maging isang banal na Diyos sa lalong madaling panahon. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa loob ng secret room. Tanging sa lakas ng isang banal na Diyos mapoprotektahan niya ang kanyang sarili. Ang mga mandirigma sa Divine Realm o sa ibaba ay lahat ay itinuturing na mahina. Kaya ang layunin ngayon ni Dustin ay maging isang banal na Diyos sa lalong madaling panahon. Dustin,
Malapit na tayo sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang boses ni Peterson ay umalangaw-ngaw sa soul sea ng Dustin. Malapit na tayo. Mabilis na tinapos ni Dustin ang kanyang paglilinang at tuwang-tuwang tumalon sa kanyang mga paa. Sa buong paglalakbay, hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa 3,000 malaki at maliliit na universo sa lahat ng oras. Ni minsan ay hindi niya napigil ang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng mga nilalang sa fallen immortal cosmos. Bukod dito, sabik siyang malaman kung nasaan si Violet at ang iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas niya ang reincarnation token at ginamit ang kanyang espiritual na sentido upang suriin ang distansya sa pagitan nila at ng kanilang destinasyon. Maaari tayong direktang mag-teleport pabalik sa ganitong distansya. Punong-puno siya ng kagalakan. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang gamitin ang reincarnation token para direktang i-teleport ang mga ito pabalik sa 3,000 malaki at maliliit na universo. All the previous times, nadismaya lang siya dahil sa long distance. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang space teleportation ng reincarnation token ay nangangailangan ng isang tiyak na distansya. O marahil ito ay dahil hindi siya sapat na malakas para gamitin ang tunay na kapangyarihan ng reincarnation token. Mabilis siyang umalis sa secret room at tumungo sa bulwagan ng airship. Guro, sa ganitong kalayuan, magagamit ko ang aking magic treasure para ay teleport tayo pabalik. Magalang na sinabi ni Dustin kay Peterson. Peterson, Morphe, at ang iba pa ay lahat ay nagtipon sa bulwagan. Let's keep a low profile and sneak back in then. Maaari tayong kumilos pagkatapos nating malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Pagkaraan ng ilang sandali, sumang-ayon si Peterson sa isang tango. Lahat sila ay sumang-ayon na kanilang muling ayusin ang pagkakasunod-sunod ng 3,000 malaki at maliit na universo sa sandaling sila ay bumalik. Sina Morphe, Andreas, Lucian, at Pascal ay dating tagapag-alaga ng sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Wala ni isa man sa kanila ang makakawala ngayong nasira na ang kasunduan. Dustin, malapit na ba tayong makarating sa hometown mo? Kalahati. Magaling yan. Maglilibot ako doon, sabi ni Shepard. Ang kanyang bilog na figure ay kapansin-pansin kahit sa lahat ng tao sa bulwagan ng airship. Bilang karagdagan sa kanya, ang pinuno ng Flying Phoenix Sect, si Fletcher, kasama ang mga senior member ng sekta, at si Cyril, ay nakatayo sa tabi nila. Lahat sila ay halos manginig sa kanilang kasabikan para sa kanilang susunod na destinasyon. Imposibleng manatili ang Flying Phoenix Sect sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom pagkatapos nilang masaktan ang Whirling Sect. Sa kanilang isipan, ang 3,000 malalaki at maliliit na universo ay kung saan sila mahahanap ang kanilang katayuan sa hinaharap. Haha, Shepard! Ang lakas ng 3,000 malaki at maliit na universo ay mas mahina kaysa sa Ancient Mysterious Dragon Kingdom. Baka ma-disappoint ka. Sumili ang mapait na ngiti sa labi ni Dustin. Ang 3,000 malaki at maliit na sansinukob ay dapat na hindi pangkaraniwan upang makabuo ng isang henyo na tulad mo. Napangiti si Shepard. Sa halip na tumugon, kinuha ni Dustin ang reincarnation token at ibinuho sa kanyang espiritual na kahulugan upang buhayin ito. Na nakalock sa spatial coordinate ng inabandu ng cosmos. Sa isang casual na kisap mata ng kanyang manggas. Inilipat ni Peterson ang lahat sa labas ng airship at itinago ito. Matapos ma-activate ang reincarnation token, sumabog ito ng may malakas na teleportation power na bumabalot sa Dustin. Mabilis na nakapasok ang lahat sa slave tower. Sa susunod na sandali, nawala ang reincarnation token kasama si Dustin. Kasabay nito, sa abandonadong cosmos malapit sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Mahigit 100 naglalakihang kamay ang naglabas ng nakakatakot na presyon ng enerhiya habang lahat sila ay naghahabol at nagtangkang hamarang sa isang maliit na gate. Ang malakas na spatial power at napakatalino na batas sa espasyo ay lumabas sa patuloy na pag-iwas sa maliit na gate. Mahigit sa 100 mga banal na Diyos ang umabot sa dulo ng kanilang pasensya sa labas ng space barrier. Ilang dagandong ng galit ang umalangaw-ngaw sa hangin. Dahil halos tumagilid na sila sa gilid ng
Kabaliwan. Masyadong maliksi ang magulong magic treasure. Paano natin ito mahuhuli? Isang banal na Diyos sa isang malalim na dugong pula na malakas na isinumpa. Hindi natin kailangang magmadali. Siguradong naubos na ang lakas ng brat na iyon sa paggamit ng magulong magic treasure na iyon sa loob ng mahabang panahon. Hindi magtatagal ay wala na siyang lakas para magpatuloy. Maghintay na lang tayo hanggang sa maubos niya ang kanyang enerhiya. Marahan na ngumiti ang matandang nakaputi. Masayang nakatingin sa naghahabulan. Tama ka, nakakatuwang pahirapan siya ng ganito. Magagawa natin ito magpakailanman kung kailangan natin. Ang mga araw at gabi ay wala sa amin. Lahat ng iba pang mga banal na Diyos ay tumango bilang pagsang-ayon sa mga salita ng matanda. Hindi nagtagal. Ang kanilang galit ay nagsimulang humupa at nawalan sila ng ganang magmadali. Sa inabando ng cosmos, sa loob ng panloob na espasyo ng Space Gate, ang gnome ay nakaupo na naka-cross-legged at maingat na kinokontrol ang Space Gate. Ganap na nakatutok sa pag-iwas sa patuloy na pag-atake mula sa malalaking kamay na sinusubukang humawak. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig habang ang kanyang mukha ay namula ng segundo. Ang bawat paghinga niya ay humihina at humihina. Kumakatok na si kamatayan sa kanyang pintuan. Isang araw at isang gabi ka nang kumakapit. Namamatay ka. Huwag nang kumapit pa. Hayaan akong kontrolin ang Space Gate sa halip. Hinimok ang Heavenly Majestic Pot. Kapag patuloy mong gagawin ito, mauubusan ka ng esensya ng dugo mo. Huli na ang lahat. Masasaktan ka o mas malala pa. Huwag mo masyadong ipilit ang sarili mo. Lahat ng iba ay desperadong sinusubukan din na hikayatin ang gnome. Ang aking cultivation base ay ang pinakamalakas sa mga tuntunin ng spatial power. Ito ay pinakamahusay para sa akin upang mahawakan ito. Kung ikaw ang kumokontrol nito, ang epekto ay lubos na mababawasan. Maaaring hindi nito maiiwasan ang mga banal na Diyos sa labas. Makakapit pa ako ng kaunti. Kung hindi talaga ako makakarating, pwede kang pumalit sa akin. Ang gnome ground out. Siyempre hindi siya nasa ilalim ng anumang maling akala na magagawa niya ito magpakailanman. Gayunpaman, ang kanyang spatial power ang pinakamalakas sa lahat ng tao sa kanilang grupo. Kung may ibang kumokontrol sa Space Gate, maaaring mahulog ito sa mga kamay ng mga banal na Diyos. Mamamatay ka kapag nagpatuloy ka pa sa ganito. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Kahit na ang iyong spatial power ay medyo mas malakas kaysa sa akin. Ako ay isang magic treasure sa aking sarili at mas alam ko ang tungkol sa magic treasures kaysa sa iyo. Sa tingin mo ba mas magaling ka sa akin? Sumisigaw ang Heavenly Majestic Pot. Habang nagtatalo silang lahat, may nangyaring hindi inaasahan. Puff! Ilang subo ng dugo ang bumulwak sa bibig ng gnome habang siya ay lalong namutla. Kasabay nito, ang bilis ng Space Gate ay huminto sa isang iglap. Haha! Nakikita mo ba? Namamatay ang brat na yan. Malupit na tawa ang bumungad sa mga banal na Diyos sa labas ng space barrier ng inabando ng cosmos. Brat, natuto ka na ba? Maghintay tayo ng matyaga. Masayang sabi ng Divine God in Red. Nawala ang galit niya sa hangin. Gusto ko ang magulong magic treasure na iyon. Malakas na ipinahayag ng isa sa mga banal na Diyos. Walang ibang Divine God ang nag-abalang tumugon sa kanya maliban sa malamig na pagkulot ng kanilang mga labi. Masyadong mahalaga ang magulong magic treasure. Wala ni isa man sa kanila ang susuko ng walang laban. Forget it. Wag muna natin pag-usapan yan. Pagkatapos nating kontrolin ang lahat ng hamak na nilalang sa Fallen Immortal Cosmos, tiyak na lalabas si Dustin. Kapag naibaba na natin siya, pag-uusapan natin kung paano ipamahagi ang mga kayamanan. Mungkahi ng matandang nakaputi. Siyempre, mabilis na tumango ang ibang mga Divine God bilang pagsang-ayon. Sa abandonadong cosmos, isang malakas na pagtatalo ang malapit ng magsara. Brat, huwag ka nang kumapit pa. Ako na ang magkokontrol sa Space Gate. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito itatago para sa sarili ko. Ibabalik ko sa iyo mamaya. Iniluwa ng Heavenly Majestic Pot ang gnome. Sige, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan. Alam din ng gnome na naubusan na siya ng blood essence. Pagkaraan ng ilang sandali,
Naglabas siya ng markang espiritual na kaluluwa at ibinigay ito sa Heavenly Majestic Pot. Ang Heavenly Majestic Pot ay agad na sumanib sa espiritual na marka ng kaluluwa at nagsimulang kontrolin ang Space Gate. Sa sandaling ibigay niya ang kontrol, ang gnome ay agad na bumagsak sa lupa at nakoma. Ang bawat paghinga niya ay napakahina na halos hindi ito maramdaman. Gnome, okay ka lang. Ang sabik na iyak ang huling narinig ng gnome bago siya sumuko sa kadiliman. Samantala, sa isang puwersahang ginawang spatial teleportation channel, isang stream ng liwanag ang nag-teleport sa inabando ng cosmos sa isang kisap mata. Sa wakas nakabalik na ako. Sana maging maayos ang lahat. Sabi ni Dustin. Huwag kang mag-alala. Ang inabando ng cosmos ay wala sa saklaw ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ngunit malayong matatagpuan sa magulong espasyo malapit sa mga universo na iyon. Sa normal na kalagayan, walang buhay na nilalang ang pupunta doon. Sabi ni Morphe kay Dustin. Ang 4 na banal na Diyos, sina Morphe, Andreas, Lucian, at Pascal, ay maingat na pinili ang inabando ng cosmos, kung saan 12 ng mga kontinente sa loob nito ang lahat ay nakaayos na may makikinang nahanay. Kaya, dapat itong maging ligtas. Umaasa ako. Tumango si Dustin. Kahit papaano, palaging may nararamdamang pagkabalisa sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ay isang uri ng intuition na mahirap ipaliwanag. Ilang sandali pa, bigla siyang huminto. Nakabalik na tayo sa abandonadong cosmos. Tuwang-tuwa si Dustin. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nang tumingin siya sa paligid, isang lamig ang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mundo sa harap niya ay sobrang kakaiba at magulo. Hindi mabilang na mga piraso ng mga materyales, mga fragment ng kapangyarihan ng batas, espasyo, at mga fragment ng oras, ay kalat sa lahat ng dako. Sa kabuuan, walang anuman sa cosmos kundi umiikot na mga tipak. Ang espasyo at oras ay ganap na wala sa lugar. At ang kapangyarihan ng batas ay nabuwag. Ito ay hindi tila tulad ng isang cosmos sa lahat. Ngunit mas katulad ng magulong walang laman mismo. Alam ni Dustin na nalock niya ang eksaktong lokasyon ng inabando ng cosmos nang i-activate niya ang reincarnation token. Sigurado siya na ang espasyo sa harap niya ay ang abandonadong cosmos. Ang reincarnation token ay isang magulong magic treasure. At hinding-hindi ito magkakamali sa teleportation. Tila may isang makatwirang paliwanag lamang. Ang inabando ng cosmos ay ganap na nawala. Paano ang mga nilalang sa fallen immortal cosmos? Nasaan sila? Hindi kaya. Gulat na napatingin si Dustin sa kakaiba at magulong lugar sa harapan niya. Nadurog ang puso niya nang maisip niyang wala na ang lahat ng taong pinapahalagahan niya. Daan-daang milyong nilalang mula sa fallen immortal cosmos ang naninirahan sa inabando ng cosmos. Kasama sina Caroline, Ivy, Sue, at isang malaking bilang ng mga taong malapit kay Dustin. Kung may nangyaring kakilakilabot sa kanila, pakiramdam ni Dustin ay hindi niya ito kayang tiisin. How could this? Anong nangyari? Sa wakas, hindi napigilan ni Dustin na itaas ang kanyang ulo at umungol sa langit. Parang isang marahas na tubig ang nagliliyab na soundwave ng kanyang sigaw. Gayunpaman, sa isang iglap, nawala ang umalangaw-ngaw ng kanyang boses. Sa inabando ng cosmos, ang espasyo at oras ay hindi maayos. Pasulpit-sulpot, at baluktot, ang pag-awit ng mga soundwave ay hindi posible sa lahat. Sa kabutihang palad, si Dustin ay nasa Divine Realm. At mayroon siyang mahusay na cultivation base sa kapangyarihan ng batas. Sa makatuwid, kahit na siya ay nakatayo sa isang lubhang hindi matatag na espasyo, nakaya niya pa rin ang umaalulong na unos. Paano ito posible? Nawasak na ang inabando ng cosmos. Sa Slave Tower, tulala rin si Morphe at ang iba pa. Alam nila kung gaano kahalaga ang mga nilalang sa fallen immortal cosmos kay Dustin. Anong nangyari dito? Sinong may gawa nito? Umangat ang ulo ni Dustin at napasigaw sa sakit. Dumilim ang mukha niya at duguan ang mga mata. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao habang nagsimulang lumitaw sa kanyang mga kamay ang mga namumuong asul na ugat. Naguguluhan na siya.
Matinding murderous will ang pinakawalan sa katawan ni Dustin habang kumukulo sa galit. I don't give a damn who did this. Or how powerful he is. I will find him and rip his head to pieces. Wala akong pakialam kung daan-daan. Libo-libo. O 10,000 sila. Papatayin ko silang lahat ng walang pag-iisip. Sigaw ni Dustin habang ang nakakatakot na nagliliyab na apoy ay nag-aapoy sa kanyang mga mata. Noon lang. Umalangaw-ngaw ang boses ni Peterson, the Taoist ancestor sa soul sea ng Dustin. Dustin, may nangyayari dyan. Huminahon ka at tingnan mo. Matapos marinig si Peterson, sinubukan ni Dustin na pigilan ang nakakabaliw na galit sa kanyang puso at tumingin sa direksyon na ipinahiwatig ni Peterson. 100 malalaking kamay na may nakakatakot na enerhiya ang humahabol sa isang maliit na gate ilang bilyong milya ang layo. Natagpuan niya ang isang dilaw na gate na natatakpan ng mga ron ng kalawakan at naglalabas ng malakas na spatial power. Umiwas ito ng paraan habang sinusubukang iwasan ang dosenang mga kamay ng mga banal na Diyos sa lahat ng direksyon. Ang gate na iyon ay tila isang magulong magic treasure. Gulat na sabi ni Morphe. Oo, nararamdaman ko rin ang magulong antas ng enerhiya nito. Tumango si Peterson bilang pagsang-ayon. Ang magulong magic treasure ay isang antas na mas mataas kaysa sa isang banal na magic treasure. Ang bawat banal na Diyos ay sabik na makakuha ng kahit isang magulong antas na kayamanan. Mahigit sa 100 divine god ang humahabol sa gate na ito na tila isang magulong magic treasure. Isa pa, pakiramdam ko ay may kumokontrol sa kayamanan para iwasan ang mga Diyos na iyon. Baka may puwang sa loob ng magulong magic treasure at may mga nilalang na nagtatago doon. Peterson speculated. Ang inabando ng cosmos na ito ay nullipole. Gayunpaman, ang magulong magic treasure na ito ay lumitaw ng wala saan at napapaligiran ng higit sa 100 banal na Diyos. May kinalaman ba ang kayamanang ito sa mga nilalang sa fallen immortal cosmos? Pagtataka ni Hendries. Bagamat walang gaanong ebidensya para sa haka-haka ni Hendries, hindi maiwasan ni Dustin na umasa. Sinimulan na niyang tanggapin na ang lahat ng kilala niya mula sa fallen immortal cosmos ay pinatay sa pamamagitan ng hitsura ng magulong kawalan. Gayunpaman, ito ay talagang kakaiba para sa isang maliit na gate na biglang sumulpot out of nowhere. Gayunpaman, ang dosenang mga banal na Diyos doon ay tiyak na mga kaaway. Walang duda tungkol doon. Patayin muna natin sila. Puno ng killing intent ang mga mata ni Dustin. Nang makita ang nasirang cosmos, gusto lang niyang patayin silang lahat. Tama si Dustin. Ang mga banal na Diyos na iyon ay dapat ding sisihin sa pagkasira ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Sila ay kakilakilabot na mga demonyo. Dapat tayong magsimula sa dosenang mga banal na Diyos na ito kung gusto nating ibalik ang kaayusan sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sabi ni Morphe habang kinikilala niya ang mga banal na Diyos. Oo, sila na. Tumango rin sina Andreas, Lucian, at Pascal habang nanlalamig ang kanilang mga mata. Whoosh! Hindi na makapaghintay si Dustin. Sa isang iglap, siya ang unang sumugod palabas ng space barrier ng abandonadong cosmos. Kayong mga matandang bata, sabihin mo sa amin ang totoo. Sinira mo ba ang lugar na ito? Si Dustin ay nagpakita sa harap ng mga banal na Diyos at agresibong nagtanong. How? Teka, kilala kita. Ikaw si Dustin. Noon lang nalaman ng mga divine god na iyon ang presensya ni Dustin. Ang teleportasyon ng reincarnation token ay kapansin-pansin na kahit ang mga banal na Diyos na iyon ay hindi ito makita sa tamang panahon. Bilang karagdagan, ang atensyon ng mga banal na Diyos ay nakatuon sa dilaw na space gate. Sa makatuwid, nang lumitaw si Dustin at ang kanyang mga kasama sa abandonadong cosmos, halos hindi nila sila napansin. Ang mga banal na Diyos ay natigilan nang makita si Dustin na lumitaw ng wala saan. Hinanap nila si Dustin kung saan-saan nitong mga nakaraang araw. Ngunit wala man lang nakitang baka sa kanya. Laking gulat nila. Si Dustin mismo ang sumulpot sa harap nila. Matapos ang ilang sandali ng pagkamangha. Sa wakas ay natauhan ang 12 ng mga banal na Diyos. Haha, si Dustin naman. Ang swerte naman. Hindi ko ine-expect na pupunta ka sa amin.
Buti na lang at napagdesisyonan mong isuko ang sarili mo. Tuwang-tuwa at humagalpak sa tawa ang mga Divine God nang makita si Dustin. Agad nilang ginamit ang kanilang omnipotent skills para ikulong ang posisyon ni Dustin para makasigurado na hindi siya makakataka sa mga ito sa pagkakataong ito. Nagustuhan mo ba ang ginawa natin sa lugar? Sinira natin ang cosmos na ito sa isang suntok lang. Haha, anong biro? Bueno. Kailangan kitang palakpakan sa pagpasok sa banal na kaharian sa napakaikling panahon. Ngunit huwag isipin na ang iyong kapangyarihan ay sapat na upang talunin kami. Sa paningin ko, isa ka lang mahinang verman. Sa tingin mo ba talaga makakalaban mo kami? Ngumisi ang banal na Diyos na nakasuot ng pula. Brat, pumunta ka dito at lumuhod ka sa harapan namin. Humanda ka na sagutin ang lahat ng tanong namin at isuko mo ang lahat ng mayroon ka. Nagpatuloy ang banal na Diyos. He flashed a disdainful smile at tumingin pababa kay Dustin. Kaya ikaw talaga ang Samire sa cosmos na ito. Bulong ni Dustin. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. At isang mapang asar na layuning pagpatay ay umaagos sa kanyang katawan. Dustin, bingi ka ba? Pinaluhod ka ng isang banal na Diyos. Bakit nakatayo ka pa dyan? May death wish ka ba? Isang master ng Divine Realm ang humakbang at sumigaw. Nagbingi-bingihan si Dustin sa kanyang babala. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang dumaan sa 12-12 ng mga Diyos na isa-isa. Inamin na nila na sila ang nagpawi sa inabando ng cosmos. Sa sandaling iyon, ang kinaroroonan ng bilyon-bilyong mga nilalang mula sa fallen immortal cosmos ay hindi alam. Wala siyang ideya kung buhay pa ba sila o patay na. Gayunpaman, ang mga salarin ay nasa harap niya mismo. Nasa preliminary stage ka pa lang ng Divine Realm. How dare you ignore the order of a Divine God? Turuan kita ng leksyon sa ngalan ng lahat ng banal na Diyos. Para malaman mo ang iyong lugar. Hindi napigilan ng Master na magalit kay Dustin dahil sa hindi pagpansin sa kanyang mga sinabi. Dahil nasa premium stage na siya ng Divine Realm. Alam niyang mas mataas ang cultivation base niya kaysa sa Dustin. Nadama niya ang lubos na kawalan ng respeto. Walang pag-aalinlangan. Humakbang siya pasulong at lumipad sa kalangitan na parang bulalakaw at sumugod patungo sa Dustin. Kasabay nito, nagpakawala siya ng nakakatakot na puwersa ng enerhiya patungo kay Dustin. Sa kabilang banda, nakatayo lang si Dustin na blanka ang mukha. Pinagkrus pa niya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib na lalong nagmukhang mayabang. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ng Master nang biglang may lumabas na golden magic whip sa kamay niya. Ikinumpas niya ang letigo at isang malakas na aura ang damaloy sa buong katawan niya. Pagkatapos, isang masaganang kakilakilabot na enerhiya ang lumabas mula sa letigo, na tumagos sa mga ulap at dumating sa ulo ni Dustin. Nanatiling kalmado si Dustin. Hindi niya iniunat ang isang daliri upang salubungin ang pag-atake ng Master hanggang sa makalapit sa kanya ang huli. Dahan-daang naglabas ng malamig na liwanag ang daliri niya at nagsimulang lumaki. Agad na kumalat ang malamig, nakakapanghina, at walang laman na aura. Ito ay ang Invincible Divine Finger. Isa sa maraming makikinang nakasanayan na nalinang ni Dustin. Nakuha niya ito sa panloob na mundo ng Millstone of Reincarnation habang siya ay nasa mundo ng Divine Being. Pagkatapos, bumangga ang daliri ni Dustin sa gintong mahiwagang letigo. At isang napakalaking gininto ang liwanag ang biglang sumabog. Puff! Bahagyang ingay lang ang narinig. Isang enerhiyang nakakasira ng lupa ay dapat na sumabog sa lahat ng dako. Gayunpaman, ang nakakatakot na aura na ibinubugo mula sa daliri ni Dustin ay patuloy na kumalat pasulong. Nakalaunan ay bomb alot sa buong katawan ng amo. Habang nababalot ng aura ang katawan ng Master. Nakita niya ang sarili niyang hindi makagalaw kahit isang pulgada. Bukod dito, pakiramdam niya ay tila nagsisimulang malanta ang kanyang katawan na parang isang matandang halaman. Unti-unting nawala ng buhay ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang tumigil. Sa paghinga, sa isang galaw lang, namatay ang isang Master sa premium stage ng Divine Realm. Napatulala ang lahat. Naglunsad lang ng malakas na pag-atake si Dustin kaya casual. Hindi pa niya na ipapakita ang tunay niyang lakas. Napasinghap ang lahat ng mga Master sa gulat at takot.
Kahit na ang mga banal na Diyos ay medyo nagulat. Humph! Isa ka lang mas malakas na peste kaysa sa mga ordinaryong peste. Halika dito at salubungin ang iyong kapahamakan. Umungal ang banal na Diyos na nakapula. Napagdesisyonan niyang harapin ng personal si Dustin. Isang higanteng kamay ang biglang nabuo sa ilalim ng kalooban ng Diyos at sinubukang agawin si Dustin. Whoosh! Hindi na umatras si Dustin. Hinugot niya ang kanyang mahabang espada at mabilis na iwinagayway iyon. Ang welga ay naglalaman ng umaapaw na dami ng aura ng espada. Bukod dito, mayroong isang maliit na gininto ang espada sa mismong espada, na naging dahilan upang ang banal na sandata ay mas nakakatakot. Ito ang orihinal na binhi ng espada. Ayon sa alamat, madodoble nito ang kapangyarihan ng lahat ng pag-atake ng espada. Ang mahabang espada ay lumipad sa himpapawid at tumama patungo sa malaking kamay ng banal na Diyos. Humph! Nakikita ko na mayroon kang maliit na pandaraya. Huwag mong i-overestimate ang sarili mo. Ang banal na Diyos ay nanunuya. Si Dustin ay nasa Divine Realm lamang. Habang siya ay isang banal na Diyos. Napakalawak ng agwat sa pagitan ng kanilang kapangyarihan kaya kitaw-tawang lumaban man lang. Si Dustin. Gayunpaman, sa susunod na sandali, basag. Isang malakas na snap ang narinig habang ang liwanag ng espada ay tumawid sa napakalaking palad ng Diyos. Sa isang iglap, nahati ito sa dalawang bahagi. Boom! Boom! Pagkatapos, ang dalawang kalahati ay marahas na sumabog sa lugar at naging alikabok. Ang mapanghamak na ngiti sa mukha ng banal na Diyos ay tumigas sa isang iglap. Imposible! Biglang naging mabangis ang ekspresyon ng mukha niya. Siya ay parehong natakot at galit. Kitang-kita na magkadugtong ang materialized palm at ang tunay niyang kamay. Dahil winasak ni Dustin ang materialized na kamay, nasaktan din ang tunay niyang kamay. Hindi siya makapaniwala na nagawang saktan siya ni Dustin, na nasa Divine Realm lang. Bastos ka, damn you. Papatayin kita. Ang banal na Diyos ay ganap na galit. Napasigaw siya nang bumulwak ang napakalaking kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Ang nakakakilabot na enerhiya ay naging isang magulong unos na halos basagin ang magulong mga bakante sa malapit. Bilang isang banal na Diyos, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan na mapinsala ng isang binata sa Divine Realm. Pumunta ka sa impyerno. Sa galit, ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang malaking pulang tripod na naglalaman ng hindi mabilang na mga bahid ng nakasisilaw na pulang ilaw. Mabilis itong tumakbo patungo kay Dustin. You old bastard! How dare you put a hand on the creatures of the fallen immortal cosmos? You deserve to die! Sigaw ni Dustin habang inilabas ang isang lumilipad na espada at sumugod pasulong. Boom! Ang banggaan ng lumilipad na espada at ang pulang tripod ay nagdulot ng isang pagbagsak sa tainga. Sa isang iglap, namutla ang langit at nagkagulo ang lugar. Whoosh! Ang lumilipad na espada ay itinapon sa hangin sa ilalim ng malaking epekto. Malinaw. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Dustin ay medyo mababa pa rin sa isang banal na Diyos. Kaya hindi niya ito nagawang talunin. Mukhang mas mahina pa rin ang lakas ko sa pakikipaglaban kaysa sa isang preliminary grade divine god. Naisip ni Dustin sa sarili. Pagkatapos, ginamit ni Dustin ang kanyang pinagsama-samang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan. Na siyang omnipotent lightness at ang distance shortening technique upang makatakas sa isang iglap. Natigilan ang mga banal na Diyos sa paligid. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Isang binata na nasa Divine Realm lang ang nakatakas ng hindi nasaktan matapos makipaglaban sa isang preliminary grade na Divine God. Paano naging napakalakas ng bastard na ito? Ang mga banal na Diyos ay nagulat lahat. Pumunta ka sa impyerno. Ang banal na Diyos na nakipaglaban kay Dustin ay nag-activate ng pulang tripod at nagsimulang habulin si Dustin. Patuloy na umatras si Dustin. At nagawang manatiling malayo sa banal na Diyos. Kasabay nito, gamit ang kanyang isip, ginamit niya ang lumilipad na espada upang direktang magpadala ng makapangyarihang liwanag ng espada patungo sa banal na Diyos. Boom! 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 Ang nakabulag na espadang ningning at ang pulang tripod ay patuloy na nagbanggaan.
Ang pulang tripod ay naglalaman ng isang puwersang nakakapagpalamig ng gulugod, na patuloy na hinihipan ang ningning ng espada. Gayunpaman, ang lumilipad na espada ay napakalakas din dahil ito ay pagmamay-ari ng Sword Emperor bago ito pino ni Dustin. Kaya, ang isang preliminary grade na banal na Diyos ay hindi maaaring makapinsala dito. Higit pa rito, ang flying swordsmanship ni Dustin ay sobrang misteryoso at makapangyarihan. Sa aking flying swordsmanship, tiwala ako na makakasama ko ang isang preliminary grade na banal na Diyos. Gayunpaman, sigurado akong matatalo pa rin ako sa huli. Natauhan si Dustin. Alam na alam niya ang sarili niyang lakas. Arg! Brat, papatayin kita. Gumamit ang banal na Diyos ng isang napakatalino na kasanayan sa paggalaw ng katawan upang ituloy si Dustin. Nangangati na siyang hawakan ang binata. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Boom! Biglang gumuho ang langit at bumiyak ang lupa. Isang malaking kamao ang lumitaw ng wala saan at sinuntok ang banal na Diyos ng walang babala. Boom! Ang suntok ay nagliwanag ng maliwanag na liwanag at naglabas ng mabigat na aura na marahas na tumama sa katawan ng banal na Diyos. Ang Divine God ay sumigaw habang ang kanyang katawan ay sumabog noon at doon. Ang espiritual na kaluluwa ng banal na Diyos na nakapula ay nakatakas mula sa kanyang wasak na katawan. Nagpakawala siya ng isang malungkot at nakakasakit sa tenga na umalangaw-ngaw sa buong magulong espasyo. Pagkatapos, ang isang pulang palayok at ilang pulang sibat ay naglabas ng libo-libong mga bahid ng makinang naningning ng enerhiya, na nagpoprotekta sa banal na Diyos sa pula. Matagal na niyang pinino ang mga magic treasure na iyon gamit ang kanyang blood essence. Ang mga ito ay konektado sa kanyang isip at dugo, at kabilang sa kanyang ilang mga trompeta na madaling gamitin sa tuwing siya ay nasa panganib. Salamat sa mga magic treasure na iyon. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nakaalis ng ligtas sa kanyang katawan. Kung hindi, siya ay pinatay. Sino ang umatake sa akin? Magpakita ka. Ang figure ng espiritual na kaluluwa ng banal na Diyos sa pula ay katulad ng kanyang katawan. Ngunit ito ay isang maliit na ilusyon. Gulat, galit, at hinanakit ang nakasulat sa buong mukha niya. Sinubukan niya ang lahat para patayin si Dustin. Ngunit hindi inaasahang inatake siya ng isang random na puwersa na napakalakas na ang kanyang katawan ay nadodge. Boom! 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 Ang sumagot sa kanya ay isang nangingibabaw na kamao na may nakakatakot na aura, na dumating ng paalang. Marahas na yumanig ang buong magulong espasyo. Tulong! Nadama ng banal na Diyos na nakapula ang panganib ng kamatayan at natakot sa kanyang talino na hindi siya nang ahas na tingnan kung sino ang sumusunod sa kanya. Ginamit niya ang kanyang pinakamahusay na kasanayan sa paggalaw ng katawan upang umatras sa bilis ng kidlat. Sa isang iglap, umatras siya. Gayunpaman, ang kamao ay patuloy na lumalaki at hindi nagtagal ay napuno ang buong magulong espasyo. Ang bilis ng pagpapalawak nito ay mas mabilis kaysa sa bilis ng banal na Diyos sa pula. Sa isang iglap, ang malaking kamao na tumakip sa langit at lupa ay naabutan ang banal na Diyos na kulay pula at dinurog siya ng hindi masusukat na puwersa. Bastos ka! Ang pulang palayok at ang 5 pulang sibat na lumutang sa itaas ng ulo ng banal na Diyos na may kulay pula ay sabay na kumikinang upang harangan ang pag-atake. Boom! Napakalakas ng kamao kaya nabasag nito ang pulang palayok at ang 5 pulang sibat. Hindi! Bitawan mo ako! Ang banal na Diyos na nakapula ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Boom! Ang malaking kamao ay hindi napigilan. Pagkatapos, bigla itong lumuwag at naging isang napakalaking palad. Walang pag-aalinlangan. Sinunggaban nito ang banal na Diyos na kulay pula. Tumigil ka. 12 ng mga banal na Diyos ang nagbold sa pagtatangkang iligtas ang banal na Diyos sa pula. Boom! 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 Isang grupo ng mga figure na may nakakatakot na aura ang sumugod sa kawalan. Bawat isa sa kanila ay isang banal na Diyos. Sila ay sina Peterson, Morphy, Andreas, Lucian, Pascal at ilang senior member ng Flying Phoenix Sect. Hinawakan ni Peterson ang espiritual na kaluluwa ng banal na Diyos sa kanyang kamay. Tila,
Si Peterson ang dumurog sa katawan ng banal na Diyos sa pula at hinawakan ang kanyang espiritual na kaluluwa. Siya ay isang katamtamang antas na banal na Diyos. Ngunit ang banal na Diyos na may kulay pula ay isang preliminary grade lamang. Ano? Nako! Si Morphe at ang tatlo pang matandang bastard. Ang dosenang mga banal na Diyos ay natigilan. Napanganga sila Morphe, Andreas, Lucian, at Pascal. Sa mga nakalipas na panahon, silang apat ang nagbantay sa sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Kaya, ang mga banal na Diyos mula sa 3,000 malaki at maliit na universo ay hindi nang ahas na magpakita ng kanilang sarili, habang ang iba ay pumunta sa dagat ng chaos nang hindi man lang nangangahas na bumalik. Sa paglipas ng mga taon, ang apat na banal na Diyos ay tinatrato ng may malawak na paggalang at paghanga. Nagkaroon sila ng ilang prestihiyo sa gitna ng mga Diyos na Diyos. Medyo natakot pa nga sa kanila ang ibang kapwa divine gods. Nabawi nila ang kanilang mga tunay na katawan. Hindi na sila ang mga avatar kundi ang tunay na pakikitungo. At saka, mukhang nabawi na nila ang kanilang orihinal na lakas at kapangyarihan. Bulalas ng isang banal na Diyos sa mahinang boses. Ang apat na banal na Diyos ay minsang umalis sa 3,000 malaki at maliliit na universo upang makapasok sa dagat ng chaos. Iniwan nila ang kanilang mga avatar upang bantayan ang 3,000 malaki at maliit na universo na may sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Dahil sa pag-alis ng kanilang mga tunay na katawan, nagplano ang ilang masasamang Diyos na sirain ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Gayunpaman, sa wakas ay nakabalik na sila dala ang kanilang tunay na katawan. Ito ay Peterson, sigaw ng isa pang banal na Diyos. Noong nakaraan, si Peterson ay isang kilala at kilalang banal na Diyos sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Nakilala siya ng lahat sa isang iglap. Morphe, Andreas, Lucian, Pascal, at Peterson ay hindi ordinaryong nilalang. Noong unang panahon, lahat sila ay gumawa ng kanilang mga pangalan sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sa sandaling iyon, lahat sila ay lumitaw ng sabay-sabay. Ang dosenang mga banal na Diyos sa kabilang panig ay nagsimulang makaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Hindi sila nang ahas na gumawa ng susunod na hakbang. Tara na, sabay-sabay silang lahat na tumalikod para makatakas agad. Teka, tulungan mo ako, please. Ang banal na Diyos na nakapula, na hawak sa kamay ni Peterson, ay sumigaw habang ang kanyang mga kasamahan ay nagkukumahog na tumakas. Haha, sa tingin mo ba papakawalan ka namin ng ganon kadali? Ngumisi si Morphe. Humakbang siya pasulong at isa-isa silang hinabol. Haha, hindi ka makakatakas. Tumawa si Peterson. Napuno ng hangin ang kanyang nakakatakot na aura bilang isang medium grade na banal na Diyos. Dustin, harapin mo ang lalaking ito. Nang walang pag-iisip ng 2 beses, inihagis ni Peterson ang espiritual na kaluluwa ng banal na Diyos sa pula kay Dustin. Pagkatapos, pumunta siya sa kawalan upang sundan ang tumatakas na mga Diyos na Diyos. Sina Andreas, Lucian, Pascal, at ang ilang divine gods mula sa Flying Phoenix sect ay sumunod din. Sa isang iglap, ang lahat ng mga banal na Diyos ay umalis sa magulong espasyo at nawala sa kawalan. Tanging si Dustin at isang malaking grupo ng mga master sa Divine Realm ang naiwan. Ang mga Panginoong iyon ay mga tagasunod ng mga banal na Diyos. Sa 3,000 malaki at maliit na universo, pagkatapos lumitaw ang mga banal na Diyos, ang lahat ng mga master sa Divine Realm ay kailangang magdala ng kanilang sariling mga sekta upang sumuko sa isang banal na Diyos. Noong nakaraan, sila ang pinakamakapangyarihang magsasaka sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang bawat isa sa kanila ay namuno sa isang universo. Gayunpaman, sila ay walang iba kundi mga subordinate sa mga banal na Diyos ngayon. Sa oras na iyon, ang mga master sa Divine Realm ay tumitig kay Dustin. Sila ay nagmula sa iba't ibang universo kasama ng 3,000 malaki at maliit na universo. Kaya, kilala ng bawat isa sa kanila si Dustin. Si Dustin ay mahusay na ipinagdiwang sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Hoy, Dustin! Kilala mo ba ako? Sigaw ng isang matangkad at matigas na lalaki kay Dustin.
Ang kanyang mga damit ay gawa sa iba't ibang balat ng iba't ibang uri ng mga demonyong hayop. Siya ay may isang malakas at primitive na kilos. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang leader ng Moklan sa Hunting Cosmos, di ba? Sagot ni Dustin na may kasamang ngiti. Tama. Pinatay mo ang maraming miyembro ng aking angkan. Kaya, nakagawa ka ng maraming karumal-dumal na krimen. Ngayon, babayaran kita ng iyong dugo. Ang pinuno ng Moklan ay humakbang at tumingin kay Dustin ng may pagbabanta. Hindi lamang ako nakapatay ng maraming miyembro ng Moklan. Nagpunta rin ako sa Hunting Cosmos at ninakawan ang iyong angkan ng mga kayamanan nito hindi pa matagal na panahon. Anong gagawin mo dyan? Mapang-asar na sabi ni Dustin. Anong sabi mo? Pumunta ka sa Hunting Cosmos at nagnakaw ng gamit sa amin. Ang pinuno ng Moklan ay natigilan ng marinig si Dustin na umamin ng kanyang mga aksyon ng walang patawad. Tama. Bukod pa riyan, nagpunta pa ako sa Heaven God Cosmos para dambungin ang Divine Sect. Ang Space Cosmos para dambungin ang Space Sect. Sunod-sunod na pangalan ang sinabi ni Dustin sa isang hininga.